Malala na ang nangyayari kay Madam ngayon. Na-high blood na siya dahil sa kakain ng karne. Paano ba naman kasi? Hanggang ngayon, hindi pa din ubos yung handa nila nung Pasko. Naisip niyang magluto na lang. Pagbukas niya ng ref, nakita niya itong crabs. Lalo kang ma-high blood niyan, Madam. Mas okay na mag-isda ka na lang, Madam. Pero mas nagka-interesado siya sa hipon. Naisip niyang hindi naman ata nakaka-high blood yung shrimp. Naghanap pa nga si Madam kung ano yung pwedeng ihalo sa hipon. Nakita niya nga itong isang plangganang mangga, pero hindi naman pwedeng ipanghalo yan. Kailangan niya ng gulay na masustansya. Pwede naman atang mahanapan to ng paraan. Dahil sa laging ulam na lechon ni Madam, feeling niya lalong umiikli yung buhay niya. Nilagay na nga niya sa malinis na planggana yung mga sari-saring gulay para mahugasan na nga niya ito. Mapagkunwari talaga yan si Madam. Kasi nung nakaraan, nagluto yan ng gulay, hindi na hinugasan. Isa pa itong hipon na ito. Isang taon na ata itong nasa ref ni Madam. Binila nga ni Madam kung ilang hipon yung lulutuin niya bago niya ito hinugasan. Siyempre, yung naiwan na hipon, papaabutin pa natin to ng 2 taon. Kaya nilagay ni Madam sa freezer. Siyempre, ang susunod na gagawin, i-ready na ang mga ricados. Katulad nitong bawang sibuyas at itong dahon ng sibuyas. Kung wala yan, ewan ko na lang kung magkakalasa pa ba yung niluluto mo. Sinimulan na nga hiwain ni Madam yung bawang. Sinunod na nga niya itong sibuyas. Kung maghihiwa kayo ng sibuyas, dapat laging may protection sa mata. Tumulad kayo kay Madam, laging alert yan. Pagkatapos ng sibuyas, sinunod na nga ni Madam itong onion leaves. Hiwain mo lang ng maliliit, ganon. Kumpleto na ang mga ricados natin. Kaya buksan mo na yung chandelier sa kalan mo, Madam. At i-ready mo na din yung lutuan na lulutuin. Binuksan na nga ni Madam yung kalan at isinalang na yung lutuan. Pati sa sandok na gagamitin, kailangan pang pag-isipan ni Madam. Inilagay na nga yung olive oil at isinalang na yung mga ricados. Pinaghalo na ni Madam yung bawang at sibuyas. Hininaan nga muna ni Madam tong apoy. Mahirap na, baka masunog pa. Nung nangamoy na nga yung bawang at sibuyas, isinunod na nga sinalang ni Madam yung vegetables. Hinalo-halo ng onte. Onte lang, baka kasi mahilo yung gulay. Tapos, inilagay na nga niya itong isang bowl na tubig. Bago nga nilagay ni Madam yung Knorr cubes, tinikman niya muna ito. Pagkatapos balatan, inilunod na. Tapos, naglagay din ng paminta si Madam. Siyempre, tatakpan mo para hindi magsingaw-singaw. Go! Chinek na nga ni Madam kung ilang pamilya ng hipon ang lulutuin niya. After 1 year, sa wakas, maluluto na din tong hipon na ito. Chinek na nga ni Madam kung kumukulo na ba. Nung hindi pa, ni-ready na nga ni Madam itong not organic na gata na ihalo natin. Wala na kasing time si Madam na umakyat pa ng puno ng niyog para magkaroon pa ng gata. Doon na tayo sa magpapabili sa lulutuin natin. Nalunod na nga ni Madam yung gata. Nung kumulo na nga, dali-dali na nga ang binuksan ni Madam. Dahil ang susunod na ilalagay niya, ito ng hipon. Tatapusin na natin ang paghihirap ng hipon na ito. Isa-isa ang nilalagay ni Madam itong onion leaves. Pagkatapos ay hinalo-halo hanggang sa mahilo si Madam. Ito na ang perfect time na titikman na nga ni Madam yung lulutuin niya. Siyempre, dinasalan na ni Madam para maging masarap ito. Nalaman ni Madam na parang may kulang. Kulang daw sa pagmamahal. Sa ilang araw, na puro karne ang ulam sa mansyon ni Madam. Mas okay na din to na nagluto si Madam ng gulay ngayon. Kung hindi, mapaaga talaga yung destinasyon ni Madam papuntang langit. First time na nakapagluto si Madam ng ganito. Kaya yung Madam nyo, sobrang proud na proud sa sarili niya. Akala mo naman talaga napakagaling ng magluto. Siyempre, dahil nakapagluto na, kakain na kami ng mga angkan ko. Masarap kasi kainin to pag mainit pa, lalo pat may sabaw. Babawiin ni Madam yung healthy living niya. Sa araw-araw ba naman na lechon ng ulam? Tapos dumaan pa yung Pasko. Talagang sunod-sunod yung pagkain ni Madam ng mga mamantikang karne. Siyempre, dahil hindi pa tayo ready sa biyaheng langit, mas maigi na din to na nakakain tayo ng healthy. Kahit hindi naman talaga healthy, pero babay na, go!